Inanunsyo ng DPWH ang mga kapalit na mga sinibak na opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. May bilin sa kanila si Secretary Vince Dizon. Balita hatid ni Bernadette Reyes. Mahigpit ang bilin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga engineer na bagong talaga sa DPWH Bulacan 1st District. Huwag kayong gagaya doon sa mga papalitan ninyo. Kasi kung gumaya kayo, kung ano mangyayari sa kanila, yun din ang mangyayari sa inyo. Si Engineer Kenneth Fernando na magsisilbing OIC District Engineer, nag-masters ng Civil Engineering sa Japan at 10 taon nang nagtatrabaho sa DPWH. Si Engineer Paul Lumabas naman na OIC Assistant Engineer, naging OIC ng Planning Division at galing sa Private Public Partnership Service ng DPWH sa Central Office. Papalitan nila sina dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nahaharap sa patong-patong na mga reklamo kaugnay sa anomalya sa flood control project sa Bulacan. Pinulong ni Dizon ang mga bagong talagang engineer sa lamesang ginamit umano ni Alcantara at Hernandez para sa paghahati-hati ng milyon-milyong pisong kickback. Kasama nila ang OIC Regional Director na si Assistant Secretary Romel Tello, retiradong 2-star General ng Philippine Army. Ayon sa DPWH, matinding vetting ang ginawa para matiyak na wala silang kaugnayan kina Alcantara at Hernandez. Isinama sila sa inspeksyon sa flood control project sa Barangay Bulusan sa Kalumpit na dati ng ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa substandard umano na proyekto. Ayon sa DPWH, humigit kumulang 770 meters na istruktura ang kailangan itayo dito para maiwasan ang pag-agos ng tubig papunta sa mga kabahayan. Isa pa sa kailangan nilang solusyon ngayon ay ang right-of-way issue dahil may mga nakatayong bahay sa daraanan ng istruktura. 7 months in 1 year, bumabaha dito. Lahat ng mga involved dito, kasama na sila Sims, Wawaw, may mga St. Timothy din ata dito, lahat yan may kaso na, no? At most likely ma-file na sa korte ng ombudsman yung mga kasong ito. Isara natin yung gap. So, sisimulan na nila yung proseso. Immediately, kailangan pong ma-partially survey habang inaayos po yung design ng flood control. And at the same time, magkaroon ng coordination meeting dito po sa lugar. So while hinihintay po yung pondo, na paghahanapan ng pondo, pwede pong gamitin yung time na yon para gawin lahat ng studies. Kasalukuyang nakaditine sa Senado sina Alcantara at Hernandez. Gayon din ang kasamahan nila dati sa DPWH Bulacan na si JP Mendoza at ang kontratistang si Curly Discaya. Mula sa kanilang kulungan sa Senado, ibinyay sina Hernandez at Mendoza para sa preliminary investigation ng DOJ. Hindi sila nagpaunlak ng panayam. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, respondent ang dalawa sa bagong reklamo kaugnay sa flood control project na ipinasa ng Ombudsman sa DOJ. Dumating din sa DOJ si NBI Acting Director Angelito Magno. Sa isang panayam, sinabi niyang pwedeng umalis ng NBI si Sara Discaya. Kusang nagpunta si Discaya sa NBI nung nakaraang linggo matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na inaasahang ilalabas ang arrest warrant laban sa kanya. Since wala pang warrant of arrest, we cannot legally hold her. Isa-serve natin yung warrant sa kanya. So if ever it will come out, no, we will serve the warrant. She will be booked, fingerprinted, photographed, and then we will return the warrant. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News.